Hey guys, good evening! Welcome back sa aking YouTube channel. Andito na naman nga po ako si Gandara, ang Collegiate Tabrigads ninyo na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and Digit Tabrigads. And simulan nga po natin ito ka-OG. Ang mga maiinit nating update ay pumapatungkol po dito na sa manyak daw na host ka-OG. So, mamaya tatalakayin natin yan. But before that, unahin po muna natin pag-usapan ang kaganapan kanina sa Gimme 5. So, meron pong nagre-reklamo ka-OG dahil ang sakit daw sa ulo ng mga players. So, sa halip na mag-enjoy at gumana daw ang utak ng mga tao, ay sumasakit ang ulo nila dahil hindi daw po nasasala ng ayos ang sumasali dito. Sabi dito ni Pinoy ako, utang na loob. Laro ng mga henyo. Hindi ba sasalaing mabuti ng IT TV5 ang sumasali sa Gimme 5? Hashtag Legit Tabrigads. Well guys, ang sakit pakinggan sa tenga ka-OG talaga bilang isang Legit Tabrigads sa tagahanga ng programa. Pero minsan kailangan din talaga ng panggising. Anong tawag dito? Kolembang para sa ikagaganda ng program. So, maraming ganitong komento ka-OG tayong nababasa na sana naman daw ang mga sumasali mag-practice naman kasi nasasayang daw po yung segment, napakaganda. Sa halip na mag-enjoy ang mga manonood, sumasakit ang kanilang mga ulo. And nawa naman daw po masala ng maayos ang kanilang isasalang dito sa Gimme 5. And yun nga, nasasayang daw po kasi yung ganda ng segment na ito. Isa rin kasi talaga to sa inaabangan at gustong segment ng mga tao dito sa TVJ Original Itbulaga. Pero sana daw yung mga sumasali bigyan ng justice ang laro pong ito. And kung minsan ako naman okay sa akin, wala lang sa akin itong mga naglalaro. Nag-enjoy lang ako sa panonood. Ang akin lang dito sa Gimme 5, sana po paminsan-minsan ang magkakalaban naman ay mga Legit Tabrigads, no? Kahit every Saturday. Parang gusto ko yon ka-OG. May team ang mga Legit Tabrigads, tapos sila yung mga maglalaro. And since may pera naman na sila, so why not kung magkano yung mapanalunan nila, is doblehin nila kung kaya nila, tas ipamigay sa live audience, di ba bongga yon? So yun lang naman ka-OG, kayo ba anong inyong say about po dito? Samantala, pag-usapan naman nga po natin ang patungkol dito sa post ni Vin sa X or sa Twitter. Tinag po niyang Itbulaga na Twitter account. So, Itbulaga, can you please tell the host, especially the Thunders, to stop bugging Miles about her private life? It's not funny. Leave her alone. Her love life does not concern any of your entertainment. 2024 na, pakisabi, magbago na sila. Especially, ikaw na manyak ka at ang poet nyo. So, tinawag niyang manyak si Henyo Master Joey De Leon. Mukhang may gusto pa. At ang mag-trending at pag-usapan, sabi dito, Maine Mendoza and Miles Ocampo, kayo lang ang reason ba't ako nanonood sa programang ito. You deserve better talaga. Mula naman kay Hayato Kasukal Maniac, may hard evidence ka ba? Baka gusto mong makulong. So, ayun nga ka-OG. May kabigatan din kasi talaga yung kanyang binitawang salita. But anyway guys, tungkol dito sa sinasabi niya about Miles Ocampo, bakit hindi po ninyo napapansin yung kay Vice Ganda? Mas malala naman po yun. No? Parang pag si Vice Ganda, tuwang-tuwa sila. Di ba yung kay Kim, inunahan at inuunahan, pinapangunahan, di Vice si Kim Chu na mag-announce tungkol sa love life nito or tungkol sa status ng relationship nito with Sian Liam, nahiwalay na silang dalawa. Tikom na tikom ang bibig ni Kim
Si Kim tumatawa lang, ngumingiti, pero si Vice patuloy na pinapangunahan si Kim sa pag-announce at ginagawa pang katuwaan, ka-OG. Pinagtitripan nga po nila itong si Kim Chu, pero hindi issue sa kanila. And kung aking sisilipin at titingnan na mas malala po itong sa kabila naman. At least itong kay Miles open na sa publiko and tahimik ang TVJ. Hinayaan nila na i-handle ito ni Miles Ocampo na mabalita ito sa publiko. Sila mismo ang magsabi, confirm, and ayun na nga, nangyari na nga siya ka-OG. Pero hindi ko sinasabi na hindi valid yung feelings mo, ha, Vin, tungkol dito. Bilang fan ni Miles Ocampo, naunawaan ko naman na nasasaktan ka slight. Pero sana ay alamin din mo yung relationship ng TVJ and Miles, ng mga legit Dabricans, and masyadong below the belt naman na yung binitawan mo dito kay Henyo Master Joey De Leon. Samantala, sabi dito ni Sir Roy Michano Mogol, si Paulo Contis lang naman ang sumisira sa show nila. Dapat yan tinatanggal na China. Siya lang ang sumisira dahil sa pakikisawsaw niya na wala namang alam. So, nung una, madaldal din itong si Buboy Villar at saka si Yorme Esco, guys. So, nakailang update din tayo patungkol dito. Pero mukhang tahimik na sila ngayon. No? Hindi na sila saw-saw pa. Pero si Paulo Contis patuloy pa din talaga eh. Hindi na lang gawin yung trabaho niya bilang host, magpasaya kung may napapasaya nga ba sila. Pero, hindi dahil sa pakikisaw-saw niya at pag-iingay niya, tinatawag tuloy siya ng mga tao na spokesperson ng Tape Inc., tagasalo, ng mga pangbabatikos sa Tape Inc., ano pang tawag sa kanya, lawyer ng Tape Inc., dahil din po ito sa kanya. Sabi nga ni Christopher Min, siya mismo ang nagbubukas ng pintuan sa bashing. So, tanggapin niya ang pangbabash ng taong bayan sa kanya, lalo na yung tungkol dito sa hindi pa daw tapos ang laban dahil legally, mahaba pa ang laban. In short, sinasabi niya na wag assuming daw ang TVJ. Dahil legally, hindi pa raw talaga TVJ ang Itbulaga. Yun yung dating talaga dahil sa kanyang sinabi pong ito. Samantala, sabi dito ni Arlene David, si Doc Tolero, feeling producer, kahit script writer lang. Nasa payroll ba ng mga halos-sosyan? At kung magsalita against sa TVJ, kala mo taga-tape siya. So, nung una, lalo na nung unang putok po talaga ng balita, o bagong lipat ng TVJ, grabe talaga. Grabe ka, OG. Kung pagtawanan niya ang TVJ, bongga talaga. Kung pagdiinan niya na ang TVJ ay sakim masyado, dahil empleyado lang daw naman ito, grabe talaga. Lalo na kung updated kayo sa mga banat po nito sa TVJ. So, yun nga, feeling producer daw script writer lang naman. Ako bukod po sa feeling producer, feeling nga daw, ang dami nagsasabi, feeling tagapagmana ng GMA Network. Akala mo naman, ay kung sino, no? Samantala, sabi naman ni Sir Loreto Castro, Miss Gandara, number 1 sila pag nag-umpisa sa ilalim. So, doon sila number 1. Check the check, Sir Loreto Castro. Pinagmamalaki nila na sila ang number 1. Okay, sige, bigay natin yan sa kanila. Yun nga lang sa ilalim nagsisimula. Sabi pa niya dito, may hula ako sa AP, Miss Gandara. Ang pangit. Grabe naman po yon. Ang pangit ng pag-uugali. Pangit ang mukha o ano po ang pangit ng programa? Ang pangit, mamalakad. Charis. Anyway, ayun nga na yung AP na yan. Feeling ko talagang nag-aano lang sila. Nagpapahype ng kanilang pages. Kaya, wag na po natin pansinin. So, tiwala naman ako na si Aling Puring ay nasa TVJ ang loyalty. Samantala, sabi naman dito ni Xiaolong,
Happy New Year po, tita. Tita pa nga. Anyway, sabi po ni Henyo Master JDL sa closing ng December 30 episode ng IT, illegal po ang touring nila sa kasabay na noontime show na nakanas sila ng trademark. So, ano nga ba naman kasing itatawag pa sa kanila? Hindi naman sila for entertainment, tapos nawalan pa talaga sila ng ka-OG, ng trademark, kinancel pa ng IPO for merchandise na nga lang, na-cancel pa ka-OG. So, ano pa nga ba ang magiging touring talaga ng mga original Itbulaga dito sa kanilang kasabay na noontime show, kundi isang illegal noontime show ka-OG, kasi nakansilan nga daw po ng trademark sila. And kung ayaw na talaga nila makarinig ng mga ganito kay Henyo Master Joey De Leon, titigilan na po nila ng paggamit ng titulong Itbulaga. Shutdown na. At marami pa po ang matutuwa. So, yun lang muna guys ang ating updates sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.